Ang The Marvels na na-release ngayong 2023 ang Tagalog recap natin mga huwan. Ito ay isang sci-fi action-adventure movie ng Marvel Studios. Abangan ang mga shoutout natin sa dulo ng video, mag-relax na at mag-enjoy sa ating pelikula at simulan na natin. Ang isang hukbo ng mga Kree warriors ay pumunta sa abandonadong planeta na ang MB-418. Ito ay pinamumunuan ng Supremor na si Dar-Benn at nahukay nila roon ang isang ancient artifact. Nang binasag niya ito gamit ang kanyang Warhammer ay nakita nila rito ang makapangyarihang quantum band. Sinuot ni Dar-Benn ang band at naramdaman niya ang malakas na enerhiya nito sa katawan. Hinanap niya ang isa pa subalit wala ito roon. Sa sunod na eksena sa Jersey City, New Jersey, si Kamala Khan o si Miss Marvel ay nagdodrawing sa kwarto niya at dahil sa labis na pagkahumaling kay Captain Marvel, habang gumuguhit ay nag-imagine pa siya na nakita niya ito na may kalaban na supervillain. Gamit ang kanyang kapangyarihan ay agad na napatumba niya ang kalaban. Dito na siya nakilala ni Captain Marvel at naging magkaibigan pa sila. Pagbalik ni Kamala sa realidad ay napansin niyang biglang nagliliwanag ang quantum band niya at bigla siyang tumalsik. Bago pa nangyari ang mga yon, si Captain Marvel o si Carol Danvers sa kanyang spaceship ay ginamit ang isang Skrull memory device upang alalahanin ang mga memorya na tinanggal sa kanya ng mga Kree noon. Pagkatapos ay tinimplahan si Carol ng kape ng Flerken na si Goose at biglang tinawagan siya ni Nick Fury mula sa Saber Space Station. Sinabi sa kanya nito na may power surge sa jump point system nila kanina lang at nalaman ng bagong network team nila kasama si Captain Monica Rambeau na galing ito sa planetang MB-418. Tiningnan rin ito ni Carol sa system niya at nagsimula na siyang pumunta sa planeta. Maya-maya si Captain Marvel ay nakarating na sa MB-418 kasama si Goose habang si Monica ay lumapit sa kanilang jump point upang suriin ito. Si Carol naman ay nakita sa planeta ang piraso ng ancient artifact na pinagmulan ng quantum band at ang malalim na hukay roon pati na ang isang malaking jump point na hindi nagsasara. Ilang saglit si Monica ay nakalapit na sa kanilang jump point at hahawakan niya ito. Pati si Captain Marvel ay hahawakan rin ang enerhiya ng jump point sa MB-418 at silang tatlo ni Kamala ay biglang nagpalit ng mga lokasyon. Ang dalagita ay napunta sa kalawakan suot ang spacesuit ni Monica at nakita siya rito ni Nick Fury na labis na pinagtataka niya. Si Monica ay bumagsak sa MB-418 habang si Carol ay napunta sa kwarto ni Kamala at napansin niya ang mga koleksyon nito dahil sa malaking paghanga niya sa kanya. Pumunta siya sa sala at nakita siya roon ng mga magulang at kapatid ng dalagita at agad na lumipad siya paalis. Ngunit biglang bumalik si Carol sa MB-418 at agad na kinalaban niya ang mga sundalo rito ng mga Kree. Napag-alaman niya sa isang sundalo na nasa Tarnax na si Dar-Benn at patuloy na nagpatumba siya ng iba pang mga kalaban roon. Pagbalik ni Carol sa kanyang ship ay sinabihan niya si Fury na kagagawan iyon ng mga Kree at nasa Tarnax na sila kaya't agad na pinuntahan niya ito. Si Kamala naman na nakabalik na sa kanilang bahay ay sinabihan ng magulang niya na nandoon kanina si Captain Marvel at labis na kinatuwa niya ito. Maliit na pabor lang mga huwan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Samantala si Nick ay napag-alaman ang mga detalye patungkol sa dalagita na pinaliwanag niya kay Monica. Hindi nagtagal ay nakarating na si Captain Marvel sa Tarnax 4 na ang refugee colony ng mga Skrulls. Ginawa niyang invisible ang kanyang ship at pumunta siya sa malaking warship ng mga Kree. Samantala si Dar-Benn ay nakipag-negotiate sa Skrull Emperor na si Drosh. Pinaliwanag niya rito na mula nang nawasak ang kanilang Supreme Intelligence ay nagkaroon na ng civil war sa planeta nila na nagdahilan ng polusyon sa kanilang hangin at pati ang araw nila ay mawawasak na. Pagkatapos ay hinikayat ni Dar-Benn ang mga Skrulls na makipagtulungan sa kanila na magkasama nilang itaguyod muli ang mga lahi nila. Samantala si Captain Marvel na nasa loob ng ship ni Dar-Benn ay umatake ng isang Kree ngunit biglang napunta roon si Kamala. Mabilis na kinain ni Goose ang dalawang Kree soldiers ng ship at nang sinalag ni Miss Marvel ang atake ng isang Kree ay bumalik siya sa bahay nila dala si Goose. Biglang niluwa naman ito ang dalawang Kree soldiers sa sala nila habang si Monica ang napunta sa ship ni Dar-Benn at matapang na kinalaban ang marami pang mga sundalo ng mga Kree roon. Si Carol naman ay napunta sa lokasyon na kasama si Nick Fury at pinaliwanag niya rito ang nangyayari sa kanila ni Kamala. Pero nagdududa sa kanya si Nick kaya't pinakita niya ito sa harap niya at napunta siya sa bahay ng dalagita at agad na kinalaban ang dalawang mga Kree soldiers roon. Sa patuloy na pakikipaglaban niya sa mga sundalo ng Kree rito ay ilang saglit at bumalik si Kamala sa bahay nila. Sinalag niya ang atake ng isang Kree soldier at napunta naman siya sa warship ni Dar-Benn. Lumikha si Kamala ng malaking barrier at biglang napunta siya sa lokasyon ni Nick Fury kasama ang dalawa pang mga sundalo ng Kree. Pero sabay nilang dalawa ni Kamala kinalaban ang mga Kree soldiers na ito roon.
Sa kasalukuyan ay yun si Captain Marvel ang napunta sa ship ni Dar-Ben at buong lakas na kinalaban niya ang maraming mga Kree soldiers sa paligid. Pagkatapos ay bumalik na sa ship si Kamala at siya naman ang buong galing na umatake sa mga kalaban at nagpabagsak ng iba pa rito. Samantala si Captain Rambo na nasa bahay na nina Kamala ay buong tapang na kinalaban ang dalawang sundalo ng mga Kree roon. Dahil sa matinding pakikipaglaban niya sa mga ito ay hindi nagtagal at napabagsak na niya ang mga Kree soldiers sa bahay ni Kamala at nakabalik na uli roon ang dalagita. Biglang napunta naman si Monica sa lokasyon ni Nick Fury at habang na-realize na niya na nagpapalit sila ng lokasyon tuwing ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan ay magaling na pinatumba ng lalaki ang huling sundalo ng Kree sa ship. Sa kasalukuyan na iyon si Carol ay nasa warship na uli ng mga kalaban at maya-maya nang naglilinis na sina Kamala ng kanilang bahay ay napuntahan sila roon ni Nick Fury dahil may mga top secret data sila ng dalagita. Pinaliwanag rito ni Monica at Nick na ang kanilang mga light-based powers ay naging konektado dahil sa pagdikit nila sa nagmamalfunction na jump point. Namangha naman si Monica sa kapangyarihan ni Kamala at agad na pinakita ito ng dalagita ngunit biglang napunta roon si Captain Marvel. Kahit palabis na naging awkward ito para kay Rambo ay pinaliwanag niya rin sa babae ang sitwasyon nila. Pero tinanong ng mga magulang ni Kamala kung nasaan siya at sinubukan ni Carol na gamitin ang kapangyarihan niya upang bumalik roon ang dalagita ngunit hindi niya magawa. Lumipad na lang siya paalis ng lugar subalit biglang nagpalit na sila ng lokasyon ni Kamala sa kalangitan. Lumipad si Captain Rambo upang iligtas ang dalagita ngunit tumagos lang siya rito. Ilang saglit ay nahawakan na niya si Kamala at lumikha ito ng bilog na barrier sa kanila at pagbagsak nila ay bumalik na roon si Carol. Sina Monica ay napunta naman sa warship ng mga kalaban at agad na nadakip sila ng mga Kree. Sinuot ni Dar-Ben ang kanyang quantum band at inatake sina Monica pero mabilis na sinalag ito ni Captain Marvel. Agad na kinalaban nilang tatlo si Dar-Ben at ang mga tauhang Kree soldiers nito sa ship. Inatake ni Carol ng photon blast si Dar-Ben ngunit nahigop lang ito ng quantum band niya at ginamit niya ito upang atakihin siya. Nang napatumba na nina Monica at Carol ang mga sundalo roon ay agad na umalis si Dar-Ben sa ship. Sinundan siya nina Captain Marvel at si Kamala ay nilipad niya at binaba sa Tarnax. Nagpakita sa lugar si Dar-Ben at sinabing dahil hindi sumang-ayon ang mga Skrulls sa kanilang peace agreement ay ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang quantum band upang magbukas sa kalangitan ng malaking jump point at umalis na siya roon. Ito ay agad na nagsimulang humigop ng lahat ng bagay sa Tarnax kahit pa ang mga gusali rito ay unti-unting nawawasak. Niligtas ni Captain Marvel ang ibang Skrulls mula sa mga nagbabagsakan na mga debris at pati si Miss Marvel ay nagligtas rin ng mga Skrulls gamit ang kanyang kapangyarihan. Ilang saglit si Monica ay pinasok ang karamihan sa mga Skrulls sa spaceship ni Carol habang si Kamala ay pilit na nagliligtas pa rin ng iba pang mga Skrulls sa paligid. Subalit ang jump point ay mas lumaki na at mas humigop pa ng malalaking bagay sa planeta at sina Captain Marvel ay napilitan na umalis roon kahit pa napakaraming mga Skrulls ang naiwanan nila. Maya-maya habang nasa kalawakan ng spaceship ni Carol ay gamit ang Bifrost ay pinapunta niya roon ang babaeng si Valkyrie. Naging magkaibigan sila mula noong laban nila kay Thanos at madalas na siyang tinutulungan nito. Ang mga Skrulls naman ay sinama na ni Valkyrie papunta sa kanilang New Asgard. Sa kasalukuyan na iyon sa Hala na ang planeta ng Kree. Tinanggal na rito ni Dar-Ben ang kanyang mask dahil sa jump point na nilikha niya roon upang makapunta sa kanila ang malinis na hangin na galing sa Tarnax. Pati ang karamihan sa mga mamamayan ng Kree ay nakakahinga na rin ng maluwag. Pagkatapos ay pinaalala ni Dar-Ben sa kanyang mga kapwa Kree noong sinugod sila roon ni Captain Marvel na tinawag nilang Annihilator dahil winasak niya ang kanilang Supreme Intelligence na sumabog ng malakas at nagsimula ng civil war sa kanila. Pero nakahanap na raw si Dar-Ben ng paraan upang mabalik ang estado ng kanilang planeta. Samantala sina Carol sa kanilang ship ay nagsimula na ng plano sa laban nila kay Dar-Ben at naisipan ni Kamala na tawagin ang team nila na ang The Marvels. Napansin pa ng dalagita kanina sa ship ni Dar-Ben ang sunod na planeta na pupuntahan nito ngunit hindi niya matandaan. Naisipan naman ni Carol na gamitin nila ang mga Skrull memory device niya upang balikan ang pangyayari kanina sa ship ng kalaban. Ngunit biglang naalala ni Carol ang pangyayari na nagkaroon noon ng cancer si Maria Rambo na ina ni Monica at binili nito noon na dalhin ni Carol si Goose. Agad na tinigil ni Monica ang paggamit ng device dahil napakasakit sa kanya na maalala na iniwan siya ng ina niya noon at hindi na binalikan ni Carol. Niyakap naman siya ni Kamala at Carol at pinagpatuloy na ang pag-analyze nila ng masamang plano ni Dar-Ben. Ilang saglit ay na-realize nilang nagtatangka ang kalaban na ibalik ang natural resources ng planeta nila dahil sa nangyaring civil war roon. At malamang ay susunod na plano nitong ibalik ay ang tubig ng Hala mula sa planetang Aladnan ng Magellanic Galaxy dahil ito ay may 99.6% na katubigan.
Samantala si Nick Fury ay dinala ang mga magulang at kapatid ni Kamala sa Sabre Space Station, ngunit hindi sang-ayon ang kanyang ina sa pag-travel niya sa kalawakan dahil sobrang mapanganib ito. Pinilit ni Nick sa mga magulang ni Kamala na ligtas siya kina Captain Rambeau at Captain Marvel at makakabalik siya sa kanila ng buhay. Pumayag na rin ang ina ng dalagita kahit pa mabigat sa kalooban niya pagkatapos ay napansin niyang may kakaibang nararamdaman si Goose. Sa sunod na eksena ang Marvels habang nasa spaceship ni Captain Marvel ay sinanay na ang isa't isa sa pagpapalit ng kanilang mga lokasyon. Patuloy na nag-ensayo sila sa pagpalit ng mga posisyon nila sa ship hanggang sa nasanay na silang tatlo rito. Maya-maya ay narating na ng Marvels ang planetang Aladna sa Magellanet Galaxy. Pagbaba nila rito ay tinago ni Carol ang itsura niya pero ang mga Aladnians ay nakilala pa rin siya bilang ang kanilang prinsesa habang kinakantahan nila siya. Ilang saglit ay pumasok sila sa palasyo ng Aladna at nakaharap rito si Prince Yan at agad na nagpalit ng kasuotan si Carol. Nagsayaw silang dalawa ng prinsipe habang sabay na nagkakantahan. Nang natapos na sila ay sinabihan ni Carol si Prince Yan na maghanda sa paparating na mga kalaban. Samantala ang mga staff ng Sabre ay may napansin na kakaibang bagay sa pasilidad nila. Agad na ni-report nila ito kay Fury na tila isang itlog ngunit na-detect nilang sobrang dami pa nito sa buong space station. Si Prince Yan naman ay nakapagsuot na ng kanyang battle suit at hinanda na ang kanilang mga mandirigma. Hindi nagtagal ay dumating na ang malalaking warship ni Darben sa Aladna. Kasama ang kanyang mga sundalo ay hinarap niya si Prince Yan at pinaluhod sa kanya. Hindi ito sinunod ng prinsipe at inatake niya siya pero mabilis na hinarang ito ni Captain Rambeau at pinatalsik niya si Darben. Sina Prince Yan at ang mga sundalo niya ay kinalaban naman ang mga Kree soldiers habang si Monica kasama si Captain Marvel ay buong lakas na kinalaban si Darben. Si Miss Marvel ay kinalaban ang iba pang mga sundalo ng Kree gamit ang scarf na binigay sa kanya ng mga Aladnians at si Prince Yan ay magaling na nagpatumba ng isang kalaban roon. Ilang saglit si Darben ay nagawang mapatalsik sina Carol gamit ang kanyang Warhammer at bumalik siya sa kanilang ship. Pero agad na inatake siya rito ni Monica at sinubukan na kunin sa kanya ang kanyang quantum band. Nagpalit sila ng lokasyon ni Carol at mabilis na inatake ni Monica si Darben mula sa likod. Sa kasalukuyan na iyon si Miss Marvel ay nakikipaglaban pa rin sa mas marami pang mga Kree soldiers gamit ang kanyang Aladnian scarf. Pero sa gitna ng pakikipaglaban niya rito ay nagpalit sila ng lokasyon ni Carol at agad na napansin ni Darben ang quantum band niya. Nang umalis si Kamala roon ay nagpalit uli sila ni Carol ng lokasyon na agad na inatake si Darben. Ngunit nahigop nito ang photon energy niya at gamit ito ay pinatalsik siya ng kalaban ng sobrang lakas. Pagkatapos ay ginamit na ni Darben ang kanyang quantum band upang magbukas roon ng malaking jump point at agad na hinigop nito ang tubig ng Aladna upang ibagsak ito sa hala. Si Captain Marvel ay nagpabagsak ng maraming mga spaceship ng mga Kree soldiers sa ere habang sina Captain Rambeau ay sumakay na ng ship nila. Patuloy na magaling na nagpasabog si Carol ng iba pang mga spaceship ni Darben roon at sumakay na siya ng kanilang ship. Pagkatapos ay iniwasan nila ang mga atake ng mga ship ng mga kalaban sa ere at pumasok sa isang jump point kung saan bumagsak sila sa kakaibang planeta. Dahil naman sa jump point system ni Darben ay biglang nawala ng power supply ang Sabre Space Station ni Nick Fury. Maya-maya ay napansin niya na ang mga itlog sa pasilidad nila ay kay Goose pala at nanganak ito ng napakaraming mga baby Flerken. Pinagutos naman ni Nick na ipunta ang lahat ng mga tauhan ng Sabre sa kanilang evacuation bay. Sa sunod na eksena ay nakabalik na ang Marvel sa Sabre at nakita nila rito na nagkalat na ang maraming mga baby Flerken ni Goose. Nakapiling uli ni Kamala ang kanyang pamilya habang ang isang Flerken ay mabilis na kumain ng empleyado roon. Sinabihan ni Fury si Carol na ang plano nila ay ipakain ang mga tauhan ng Sabre sa mga baby Flerken upang mas mabilis nilang ma-evacuate ang mga ito mula sa pasilidad. Ilang saglit ay habang inaanunsyo sa buong space station na magpakain ang mga empleyado sa mga baby Flerken upang ligtas na ma-evacuate silang lahat roon ay marami pa rin na natatakot na gawin ito at pilit na tumatakbo sa mga ilalang. Si Miss Marvel ay tumulong na rin na ipakain ang maraming mga tauhan ng pasilidad mula sa isang baby Flerken. Samantala si Monica ay inaalam mula sa system nila kung saan ang susunod na target ni Darben. Maya-maya ay pinasok na ni Captain Marvel ang mga baby Flerken sa kanilang escape pods upang papuntahin ang mga ito sa Earth. Si Monica naman ay nalaman na si Darben ay kasalukuyan na nasa kanilang araw. Samantala si Darben ay agad na lumikha ng malaking jump point malapit sa araw ng galaxy ni Monica at nagsimula na itong higupin ang araw.
pinuntahan ito ng Marvels at nang umalis na rin ang escape pod ni Fury mula sa pasilidad ay nagmalfunction ito dahil sa jump point system ni Dar-Ben, pero maya-maya ay nagawa nilang bumagsak sa Earth ng ligtas at habang pinapanood nila ang pagdilim ng araw ay niluwana ng mga baby Flerken ang mga empleyado ng Saber roon. Ilang saglit ay hinarap na ni Captain Marvel si Dar-Ben sa ship niya pero mabilis na inatake siya ni Monica mula sa likod at kinuha niya ang Warhammer nito. Pagkatapos ay sabay-sabay na inatake ng lahat ng miyembro ng Marvels si Dar-Ben at buong lakas na kinalaban nilang tatlo ito kahit pa nagpapalit sila ng mga posisyon. Patuloy na nagkaroon sila ng matinding bakbakan laban kay Dar-Ben habang ang bawat miyembro ng Marvels ay binuhos ang kanilang mga lakas upang mapatumba ang kalaban. Hindi nagtagal gamit ang hammer ni Dar-Ben ay napatalsik siya ni Monica ng malakas at nabagsakan siya ng debris sa tiyan. Nasabi naman ni Dar-Ben na nagpapatuloy pa rin si Carol na maging annihilator. Pero naisip ni Monica na ang core ng araw ng Hala ay bumagal pero kayang mapaliyab uli ito ni Carol kung gagamitin niya rito ang napakalakas na kapangyarihan niya. Sumang-ayon sa kanila si Dar-Ben at inalis ni Carol ang debris na nakadagan sa kanya, pero nang aatakihin siya ni Dar-Ben ay nagpalit sila ng lokasyon ni Kamala at agad na ginamit nito rito ang kanyang hammer. Binantaan sila ni Dar-Ben na dudurugin niya ang ulo ng dalagita kung aatake sila sa kanya at kinuha na niya ang quantum band nito. Sinuot niya ang isa pang band sa kamay niya at mabilis na inatake siya ni Captain Marvel upang pigilan siyang gamitin ang dalawang bands. Ngunit nahigop ni Dar-Ben ang enerhiya ni Carol at nagbukas na siya ng jump point sa kalawakan subalit hindi ito kinaya ng katawan niya na agad na kinasabog niya. Ang jump point ay lumikha ng daluyan papunta sa kakaibang universe at sina Captain Rambo at Kamala ay kinuha si Carol sa kalawakan. Sinabi ni Monica kina Carol na ang universe sa kabilang side ay nagsisimulang bumangga sa universe nila. Pero silang dalawa ni Kamala ay kayang lumikha ng enerhiya na makakapagsarado rito. Upang masarado nila ang butas ay hihigupin ni Monica ang mga enerhiya nilang dalawa at isasarado niya ang jump point mula sa kabilang side. Natanong ni Carol kung gagana pa ba ang pagpalit nila ng lokasyon pero nasabi ni Kamala na hindi na konektado ang mga kapangyarihan nila. Pagkatapos ay sinuot na ni Miss Marvel ang dalawang quantum bands at pinahigop na nilang dalawa ni Carol ang kanilang mga kapangyarihan kay Captain Rambo. Naging sobrang liwanag ng katawan ni Monica dahil sa malakas na kapangyarihan ni na Carol at lumipad na siya papunta sa jump point. Pumunta siya sa kabilang side ng butas at lumikha ng mga enerhiyang lubid upang isarado ang jump point. Nang malapit na niyang masarado ang butas ay pinuntahan siya roon ni Captain Marvel upang ilabas. Ngunit huli na siya at nasarado na ito ng tuluyan ni Monica sa kalawakan. Maya-maya sakay ng spaceship ni Captain Marvel ay bumalik si Kamala sa Earth ng mag-isa at malungkot. Agad na niyakap siya ng kanyang pamilya at pinaliwanag niya kay Fury ang nangyari kay Monica. Samantala si Captain Marvel ay pumunta sa Hala at nag-charge ng napakalakas na enerhiya sa buong katawan. Pagkatapos ay ginamit niya ang enerhiya na ito upang pagliyabin muli ang araw ng Hala na labis na kinatuwa ng mga mamamayan ng planeta. Sa sunod na eksena ay bumalik na si Nick at ang mga empleyado ng Saber sa kanilang space station subalit labis na nalulungkot sila sa pagkawala ni Monica. Sa kasalukuyan na iyon si Carol ay pinatira ang buong pamilya ni Kamala sa bahay ni na Monica sa Louisiana. Isang gabi ang babaeng si Kate Bishop sa kanyang hideout ay napuntahan ni Kamala dahil sa device na nakuha niya kina Nick Fury sa kadahilanan na plano niyang isali si Kate sa binubuo niyang panibagong team. Sa post-credits scene, si Monica ay nagising na katabi ang ina niya na si Maria at nagpasensya siya rito sa nangyari sa kanya noon. Ngunit hindi alam nito ang sinasabi niya at ang mutant roon na si Beast ay sinabing nakita siya sa kalawakan ni Binary at ngayon ay nasa ibang universe siya. Nang tumayo naman si Binary ay nakita ni Monica rito na suot niya ang dalawang quantum bands at may kakaibang suit na labis na kinadismayan niya dahil hindi ito ang ina niya. Dito na natatapos ang malupit na istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikulang ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. Shout out kina Ardo Guevara, Jaime Sandoval, J.R. Montano, Daniel Omblero, Reynard Bacalso, kay Mighty Mike, Free Gaming, Tommy Johnson Pandagani, Boy Zero, Marlu Batil, Annalisa Garcia, Louis Andrew Lozada, kay Michael David at sa pamilya niya sa Comilas La Paz Tarlac, kay Jairiel Realin from America, Phil Andre Alado, John Cajes Ocon, Jag Abignon, DJ Lady Kizir, Angelito Fortidez, Ian Opeña from KSA, Morsid Gia Gampong Camento, at kay Legendary Cameraman. See you on the next one mga Juan. You're still here.
It's over. Go home.